Hello fellow business owners at sa mga nagbabalak palang magkaroon ng sariling negosyo. Isa na namang siksik sa tips at mga payo ang inihanda ng aming programa sa umagang ito. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Mula dito sa Burst Creative Studio, ito po si Miss A. At ito ang Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Sa pagnenegosyo, hindi mahalaga kung ilang beses kang nalugi o nagkamali ng desisyon. Ang importante ay kung ilang beses kang sumubok at hindi sumuko. Katulad na lamang ng ating panauhin na isang business owner. Tara, panoorin natin. I can feel it. Kayo gulat. Kayo nagtataka. Mukha ko, buhay pa. Hindi ako si Rene Requestas. Ako si Gilbert Chitae Orsini. At your service. Nagsimula po yan dun sa ako ay stuntman. Tapos yung mga kasamahan ko sa stuntman, sabi nila, hala, kamukha niya si Rene Requestas. Ayun. Tapos ako, kasi noon, buo pa yung ngipin ko, buong-buo pa yan. Bawat ensayo namin ng Sunday, yun na naman, oy, nandyan na si Rene Requestas, sabi, Rene Requestas, tol, gayahin mo si Rene Requestas. Tapos ngayon, ngumingiti lang ako, hindi ako parang isip ko, niluloko nila ako, pero parang nag-iisip ako. Tapos, wala, pinababayaan ko lang sila, ganun lang sinasabi nila sa akin. Yung mga sinasabi nilang, kamukha ko si Rene Requestas. Madaling araw noon, may pintil-pin na itim, buo pa yung ngipin ko, buo yan. Tapos ang ginawa ko, nagkuha ako ng pintil-pin na itim, yung walang tao, kasi baka may makakita sa akin, bang sabihin, alam mo naman sa pagmarami ko, nasisiraan ang ulo, kung anong ginagawa. Naglagay ako ng itim dito, itim dyan. Tapos gumanon ako sa salamin. Ganyan-ganyan. Tapos gumaganon ako, ginagaya ko si Rene Requestas. Doon na nagsimula. Parang nagtinim mo siya. Hawig ko ng konti. Kinaumagahan, nag-ikot ako dito sa amin kung saan yung pabunutan ng ngipin. Doon na nagsimula yung pagiging Rene Requestas ko. Ayun. Nagsimula ito doon sa nag-extra ko sa idol ko si Cap. Tapos may kaibigan akong unano na nakilala. Tumira dito sa bahay. Sinama-sama ko sa pagtatalent. Sinasama-sama ko yan sa idol ko si Cap. Tapos ngayon mayroong isang programa na gagawin yung GMA7 na kailangan ng mga unano. Ayun. Tapos sabi nila, "Hoy Gilbert, may gagawing Encantadia. Baka kailanganin yung mga unano sa'yo." Ayun, dumami na yung unano, dito na nagsimula yun. Tapos naisip ko, Orsini yung apelyido ko, Talent Center. Tapos ako, magandang pangalan yun. Doon na po nagsimula yun, yung Orsini Talent Center. Sa ngayon po, dati, ang hawak ko lang po mga midgets, mga unano, ayan, nobelte, ayan. Ngayon po, hinaluan ko na siya ng mga character, na iniinsayo po namin yung pinapractice acting workshop, tapos stuntman, nagdagdag na rin po ako ng mga stuntman at mga Gons character. Yan po yung dinadagdag ko ngayon. Ang may papayo ko lang po sa kanila sa katulad ko ay kung nalugmok man po sila ay tuloy-tuloy lang po sila, wag po silang susuko. Unang-una po, wag pong kalilimutan ang Diyos dahil yan po ang unang-una pong maggagabay sa atin at tutulong sa atin. At saka yung may gusto pong pumasok sa Orsini Talent Center, ito na po yung pagkakataon nyo. Ito na po yung pagkakataon nyo. Free lang po itong Orsini Talent Center. Nag-take note ba kayo sa mga payo ng ating mga panauhin? Dahil maaari nyo rin itong i-apply sa ating mga buhay. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa ang Negosyo Goals.
Welcome back mga ka-NG! This time, kumustahin naman natin ang Tarlac adventure ng ating ka-NG Benji kasama ang Jorge siblings ng Purple Hearts. Maraming salamat, Misay! At andito tayo ngayon. Misay! Ayun, pababa. Misay! Andito tayo ngayon sa Crisel Farmland dito sa San Jose, Tarlac. At kasama ko ngayon ang magagandang magkapatid, Crisel and Mika. Kamusta? How are you? Good. Okay, that's it. Pero hindi. Sila ngayon ay andito at magluluto sila ng isang Ilocano dish na ang tawag, Mika, ay Bulang lang. bulang lang. For short, flour. Tama? Hindi, bulaklak yun. Anyway, sige, simulan na natin. Tutulungan ko kayo. Tanggalin natin to. And then, what's next? Ang unang ingredient po para sa bulang lang ay ang mantika. Mantika. Okay? How many? Yes, that's enough. I haven't cooked. Okay. This is your first time to cook? I don't know. Yeah, dito, this is my first time to watch. Ang next ingredient naman po ay ang sibuyas. Sibuyas. Okay. Ooh. Ang bawang. Bawang. Okay, sunod natin ay? Ang sunod na ingredient ay pork. Yan. Teka, tatalsik yan. Tatalsik yan. Ayun, dito ka Oh. lang. Okay. That's gonna taste yummy. Smells good. I wonder what it would Okay, taste what's your like. favorite vegetable? Malunggay Malunggay. This is malunggay. and also okra Okra. That's okra. and string beans. String beans. Okay. Sitaw in Tagalog. Oh. My favorite is sigarilyas. Oh. You know sigarilyas? In English, siga means bully. Okay, next. Okay, Mika. Ikaw naman. Ano ang paborito mong gulay? Ang paborito ko pong gulay ay munggo po. Munggo. Naku, gusto ko rin sana yun. Pero huwag muna ngayon. Pero masarap yan. O yan. So medyo luto na yung ating pork. Ano naman ang susunod looks nating... yummy. What's next? Do you know what's next? Ang susunod po na ingredient ay ang bagoong. Bagoong. Ayan lang. Okay. Sarap nung amoy, ano, pag ginisa yung bagoong. Tapos naman na yung pork. So parang yung binagoongan. So ngayon, ano ang next mo? Ang susunod naman po ay ang squash. Squash. You put it in there. That's so much. Do you like squash? I'm gonna see I would like it or not. It's like a potato. Sunod naman po ay what? Water lang. Sige, ikaw na. Baka mabigat yan. I don't want. Ang susunod naman po ay ang eggplant. Eggplant. Okay. Be careful. So ang tawag ulit dito ay bulang lang. Ang sunod naman po ay okra. Yung okra. So Yay! yung okra hindi na inihiwa. Ganyan talaga Put it in, pag-serve ng put it in, okra. put it in. Actually, Yay! natutunaw na yan. Put it. Do you really like okra? Yes. Oo nga, yes nga. Inulit ko pa yan. You can see me jumping right I now. know. So ikaw naman, Mika, aside dito sa gulay, anong paborito mong pagkain? Na usually niluluto rito sa bahay. Yung madalas po kasing niluluto sa bahay po namin ay sisig po. Sisig! Naku, sarap din nun. Lalagyan ng kalamansi, saka sauce ng konti. At hot sauce, tama? Wow, saka mainit na kanin. So, sunod naman po natin ang sitaw. Yeah. Sitaw. Or string beans. Am I right? Yes. Actually, yung itsura niya, no, parang ano na rin, parang pakbet na rin, ano? Yung bulang lang. Sunod naman po natin ang ampalaya. Ampalaya. Ang susunod naman po ay ang sigarilyo. Sigarilyas. Yan yung paborito ko. Masarap din yan sa sinigang. Sinigang na baboy. Tatandaan ko yan, lola ko. Lagi may sigarilyas.
So, Mika, lagi ka bang nagluluto madalas or Madalas po. madalas? Ang susunod naman po ay Malunggay. Malunggay, yan ang isa sa pinaka-healthy na gulay. One of my favorites. Yan. You like malunggay, right? Yes. Sarap yan sa tinola. Of course, hindi pa ko kumpleto tinola kapag wala yan. Okay, so ngayon naman, tatakpan natin. So kailangan kasi maluto ng buo. At ngayon po, hayaan po muna natin kumulo at mamaya naman po ay lalagay po natin yung panlasa. Ayun, siyempre kailangan maluto muna lahat to. Tanong ko naman, Mika, ano ba yung naitutulong ng vegetable sa atin? Kuya Benji, marami pong naitutulong yung gulay. Lalo na sa mga bata, sa pangangatawan nila. Maraming nutrients na naibibigay nito na pampalakas ng resistensya para hindi po tayo agad magkasakit. Crisel, how can you convince people who don't eat vegetables? I really love eating all of my vegetables. It's good for your health and also I hope other kids will love vegetables as well. But you have to try some vegetables. It might be yummy for you. Kuya Benji, malapit na pong maluto. Oras na po para ilagay yung pampalasa or yung seasoning. Okay, seasoning. Okay, Crisel, can you do the honor? Yep. There you go. There you go. Okay. Ooh, So yan na yung pinakahuli, yung seasoning natin, yung pampalasa. Sarap ng amoy ah. So are you excited? yes. Okay, I can tell. Ayan, luto na. So pwede ko nang tikman ha. Tingnan ko nga kung totoo yung sinasabi ni Mika and Crisel na masarap yung kanilang mga luto. Okay? Unahin natin to. Masarap ko nga magluto. So anyway, thank you Mika. Thank you Crisel for helping me cook the vegetables. It's so yummy. You wanna taste? Yes. Mamaya na. Okay. So anyway, Missy, magbabalik kami sa'yo. Ubusin ko lang to, ha? O mukhang nakapag-adjust ka na dyan ah. Sige lang, ituloy mo lang yan. Mga ka-NG, magbabalik po ang Negosyo Goals. Mahirap, pero very rewarding journey ang pagkakaroon ng negosyo. Yan ang nararamdaman ngayon ng ating panauhin. Ang kanyang kwento, panoorin natin. Thank you so much, Miss A! Andito tayo ngayon sa Pandacan, Manila, sa Bon Aparte Cafe. At kasama ko si Miss Maui, na dating taga-Viva. Hindi, ibang Maui yon. Okay, si Maui Beltran. Okay, so ngayon, ito na, itatanong ko sa'yo, Maui. Maui, bakit Bon Aparte ang pangalan nitong shop? Okay, kaya po Sir Bench, Bonaparte Cafe, it's a new born idea po for new business like as a milk tea po. Bonaparte as tea. Ganun. Okay. Okay, paano naman nagsimula itong Bonaparte? Opo, kasi before po, I was a former employee. Then back then, nag-resign po ako. Kaso nung time na yun, bigla naman nag-pandemic. So, we started online business sa mga milk tea, ganun po. Kasi yun po yung parang swak sa market during that time. So ngayon, hulaan ko lang pero obvious naman, kaya Bonaparte, ito ay kinuha sa salitang Bon Appetit. Yeah, bon, it's meaning masarap, Oo. good, Tapos, bago. Kaya yan, dinagdagan nyo, Bon Aparte, tapos nagkaroon ng cafe. Yeah. Diba? Kasi we serve, mga food, mga ganun po. Okay, bago natin simulan dito sa loob, yung labas muna.
bakit ito yung napili mo? Kasi yung design niya, sa Europe okay lang to eh. Pero parang triangle, tapos daanan ng mga sasakyan. So bakit dito? Opo, strategically, located po siya, kung mapapansin niyo po, sa East Zamora, tsaka sa President Quirino. So, malapit po kami sa mga schools. Chinek po muna namin yung community. So, malapit kami sa schools, sa hospital, sa market, sa mga churches. Okay po yung community niya. Kaya po, ito po yung nagustuhan namin location. Corner po, visible po siya sa lahat. Nagki-cater kami ng mga event like birthday party, baptismal, mga bridal shower, baby shower. Satisfied ka ba? From the time na nag-start ka during pandemic until now, dito sa negosyo? Yes, of course. Kasi hindi lang naman kasi yung sa, like what I said sa sales, ganun. Gusto lang namin makatulong sa mga ibang small business entrepreneur na ma-inspired sa amin na hindi hadlang ang pandemic, hindi hadlang ang kahirapan. As long na kailangan mong simulan, parang gano'n. We create, provide, aspire, and motivates other people. Maraming salamat sa iyo at Apo. magandang testimony ka sa lahat, lalo na yung gustong magtayo ng business, ano? Talagang lakas lang ng loob. Baka gusto mong invite yung ating mga kababayan na gustong pumunta rito. To all our viewers here at GTV, Negotiable, at sa mga nakapalo sa aming Facebook page, we are invited everyone to come and visit us here at Bonafide Cafe. We are located at 2111 East Zamora Street, corner President Quirino Avenue, Pandacan, Manila. And you can contact us at 0906-058-8900 for table reservation and event. Mga ka-NG, gusto niyo bang manalo ng negosyo package mula kay Tatay Alvin ng bodega ni Tatay? Napakadali lang namang manalo. Una, dapat naka-like and follow kayo sa social media account ng Negosyo Goals. Pangalawa, sagutin lang ang tanong na anong episode binisita ni Ka-NG Benji ang bodega ni Tatay. Pangatlo, i-PM ang inyong sagot sa aming FB Messenger account kalakip ang inyong larawan na nanonood ng ating programa. Pang-apat, tumutok lang sa mga susunod nating episode para sa pag-anunsyo ng mananalo. Pwede pala ng Global Dominion Financing Incorporated. Ang iba pang detalye, panoorin natin. Sa ngayon, meron na akong sariling bahay. Meron na akong 2 sasakyan with the help of Global Dominion. So, pwede pala na sa early age ko, makamit ko na yung mga dreams ko. So, nagpapasalamat talaga ako sa Global Dominion dahil napasok ako dito. At an early age, ayan, nagkaroon ako ng maaga, no, na responsibility sa buhay. So, yun din talaga yung naging paraan para mag-strive pa ako na to work harder. Siyempre, kailangan mabigyan ko na magandang future yung aking pamilya. Akala ko hindi ako makakagraduate. Ay, hindi na ako makapag-work. Pero yun nga, since dedicated talaga ako and committed na makapagtapos ng pag-aaral, so, yun. Actually, ito yung first job ko. Kaya sobrang thankful talaga ako kasi nga, first job. And then, yun, maganda pa yung napuntahan ko. Napakabait ng management and talagang maraming matututunan dito sa Global Dominion. Hindi lang yung personality mo, yung i-build nila. Pati yung sa professional goals mo talagang pipilitin nila na ma-achieve mo yun.
nag-start talaga yan, no? Kasi meron ditong officer or one of the leaders of Global Dominion introduced to me the financial literacy. So, siya talaga yung nagturo sa akin kung paano mag-invest and kung paano makapag-save. So, actually, dati medyo, since associate level pa lang ako, yung salary hindi pa ganun kalaki. Pero ang ginagawa ko talaga, 20% ng savings ko, yun yung talagang tinatabi ko and iniipon ko, and then yung iba naman, ini-invest ko nga. So, nung time na dumating na kailangan ko nang magkaroon ng sariling bahay dahil lumalaki na yung pamilya ko, yun yung kinuha ko sa kanya, yung investment. And ayun nga, nakapagpatayo ako ng bahay. Alam kong medyo kulang yun, so meron ding partner bank ang Global Dominion. So, tinulungan din kami mga employees para makapag-loan and para matupad yung pangarap namin. So, with that, nakapagpatayo na nga ako ng sarili naming bahay. So, I started in 2003 as loan processor. And then, after 3 years, na-promote ako as loans confirmation head. And nag-handle ako ng loans department. So, for almost 20 years, yan, I'm handling the loans department. Pero now, meron akong bagong opportunity na binigay ng management sa akin. And yun isang pag-handle ng isang division, which is the real estate mortgage division. For 20 years in operations as loans department head, then na-transfer ako sa sales. So, different field talaga. So, yung challenge sa akin doon is on how to contribute sa sales ng Global Dominion. And may mga rejections talaga ako na experience. Kung talagang may goal ka sa buhay, alam mo na ito yung kailangan kong gawin. Yung family ko, syempre sila talaga yung dahilan kung bakit nagpupursige ako magtrabaho. And sila, yung future nila, yun ang iniisip ko, yung future ng 4 na anak ko. Everyone, my name is Crizel. Once again, I'm gonna tell you all about my collection. Yay! So first up is BTS collection. I have BTS toys and BTS drinks, so many BTS stuff, and I even got the BTS world from one of my favorite games, BTS Island. This is one of my favorite BTS games in the whole entire world. I'm gonna download it again. Yay! So especially my favorite BTS member is Jimin. He is so good at dancing. I love it. I love to dance. Even though everybody's good at dancing in the group. Okay. I have BT21 as well. So BT21 is actually BTS as well. So the BT21 numbers is Jimmy, Tata, Van, and I don't remember the rest. The next collection is my dresses and clothes. So especially I have lots of dresses because I love dresses so much. It's one of my favorite things. So my favorite outfit is definitely the white hoodie, what I usually love wearing so much. It has a little dog in it. It has black spots. I love it so much. It's so cute. And also my second favorite is my flower dress. It's very cute. And also it's purple, and I even wear it for my Valentine's Day dinner. And the next one is my mermaid collection. I usually have so much mermaid stuff because I love mermaids so much. I usually have like a Rockstar mermaid, an Ariel, and a Barbie mermaid. All kinds of mermaids, I said. Next one is my unicorn one. I love unicorns. It's one of my favorite animals, even though they don't exist. And also, I even have a yellow unicorn plushie, which is so cute. I love that so much. I don't really remember when I buy it though. And also, I got lots of unicorn stuff. I even have a unicorn purple outfit. It can change colors as well. Now I'm gonna tell you my collection of bags and shoes. So first up is the bags. I have so much bags.
So especially if you don't know me that much, I love Sanrio so much. My favorite characters are Karomi and Cinnamoroll. And speaking of Cinnamoroll, I have a Cinnamoroll bag that has a little bow on his head. And also I got a pink bag that has a bow. And I have a purple bag, of course, has yellow butterflies. I like it. And next one is the shoes. I usually have sandals. And my favorite shoe is definitely this purple heel. I love it. I usually love my rainbow heel and my purple heel. And that's all of my collections today. Bye! Combination of passion, hard work, dedication, and planning. Dapat meron ka ng lahat ng ito bago simulan ang isang negosyo, para sigurado ang paglago nito. Mga ka-NG, magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, alas 6:30 ng umaga, dito pa rin sa GTV. Ito ang Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng iyong pangarap.